Domingo kayo sa isang constitutional expert at dating IBP President, Attorney si Radyo Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Attorney, ano ho ba yung proseso para lang malinaw sa aming at sa ating mga nakikinig? May extradition request galing sa US para kunin na si Pastor Apollo Kibuloy kasi may kinakaharap doon. May kaso rin po siyang kinakaharap dito. Paano ba yun, Attorney? Well, alinsunod ho sa ating treaty agreement sa United States. Meron tayong extradition treaty 1994 pa ho yan. Ang proseso, kung sakasakali yung akusado o yung suspect dun sa United States, Filipino nandito sa ating bansa, at meron din siyang kaso dito sa atin, ang gagawin ho niyan, pag nag-request ang US government, Department of Justice to the Department of State nila, papasok sa atin Department of Foreign Affairs, ipapasa ho ng Department of Foreign Affairs yung request sa Department of Justice. Kasi yung Department of Justice naman ang nagpo-prosecute, di ba, ng mga akusado sa ating bansa. So, nagkataon lang ho kasi na si Pastor Kibuloy, akusado din ho ng rape at iba pang mga mabibigat na krimen dito sa ating bansa. Kaya nga without bail siya. Diba? So kasalukuyan yung ngayon dinidinig sa RTC, Regional Trial Court. Ngayon, ang gagawin ho ng DOJ, i-evaluate nila kung ano ba ang mas makakabuti. Pwede ho kasi, number one, pwedeng sabihin sa United States, sandali mo na, patapos na itong kaso niya dito, tapusin muna namin to, kung ano man ang desisyon dito, idadalhin namin sa inyo at lilitisin nyo naman dyan. Kasi meron din ho siyang 3 kaso sa California eh. Opo. Yung sex trafficking of minors, fraud, at saka bulk cash smuggling. Kasi nahulihan ho sila ng maraming mga dolyar eh. And, krimen, mabibigat din na krimen. So, ang mag-evaluate, ang magre-recommenda, yung Department of Justice. So, tatanungin yung mga fiscal kung ano na ba estado ng kaso niya dito. So, pwede rin ho naman na imbes na sabing tapusin muna namin ito, kung matagal pa yung nandito, sabi, tatanong din sa American authorities, department, gaano ba kabilis dyan? So, sasabihin nila more or less ganito kabilis dito sa amin. So, pwede ho naman na ipasuspend muna yung proceedings dito at dalhin siya sa United States para dinggin naman yung kaso niya doon kung sakasakal, ano man ang desisyon doon, whether convicted or acquitted, ibabalik din sila dito para ituloy yung kaso niya dito. Ganun ho yung proseso. Attorney, hindi ba Pangulo or hindi ba yung local court ang magde-decide? Hindi ho yung local court, yung ating gobyerno. So, but there is of course coordination kasi nga may ongoing case. So, kasama ho yan sa pakikipag-usap. Kasi yung hindi ho naman ibig sabihin na kung dadalhin na niya siya sa United States, hindi na siya makakabalik. Pwede ho kasing parte ng negotiations yan. So, maaaring ganon. So, yung korte din dito, bibigay din ng estimate, more or less, matagal pa ba dito sa amin o malapit na? Kasi kung malapit na rin naman, usually, ang i-recommenda ng DOJ, hintayin na lang natin matapos yung kaso dito, ano man ang verdict dito, saka natin dalhin sa United States. So, ganun ho ang mangyayari. Attorney, sandali, halimbawa, nahatulan siya dito, tatapusin yung hatol niya bago dalhin doon. Kung halimbawa lang, life yung hatol. Well, ganito ho, kahit ho nahatulan, halimbawa, nahatulan siya, no? At sabihin na, life imprisonment, o kaya 20 years o 40 years. Wala ho naman problema yon, dadalhin siya doon para dinggin din yung kaso na doon at hahatulan din siya doon. So, ngayon, nasa gobyerno na ho, malamang yan, ang service of sentence will be in the Philippines kasi Filipino siya. Pwede rin, depende ngayon ho sa pag-uusap nila. So, ang importante lang kasi iba ho yung kaso niya. Similar pero iba yung ibang mga personalities ang involved. Dito, wala naman dito yung bulk cash smuggling. Meron kasi siya doon. Saka yung fraud, yung bang
yung nagsosolicit sila ng Opo. mga donasyon, yung pala ginagamit sa hindi tama. So yun, Human tatlo kasi trafficking ang pa. meron pa siyang trafficking Opo. minors for sex. Yes. Mabibigat din yun. Tama, So, tama. dahil meron tayong extradition treaty, kinakailangan igalan din natin yun. But hindi naman ibig sabihin na mawawalan tayo ng jurisdiction. Kasama yan dun sa usapan. Sige, dalhin namin dyan. Pero pag natapos dyan, ibalik nyo para mag-serve ng sentence dito. Kung Oo. sakasakaling, guilty nga siya dito. Di ba? O Okay. ma-convict siya dito. Attorney, hindi ba ito like si Pangulong Marcos? Okay, hindi pwedeng si Pangulong Marcos mag-decide. But eventually, sa Pangulong Marcos talaga, kasi siya naman yung head ng executive branch. At yung usapin kasi ho ng extradition, that's international relations. Tama. Treaty yan. So ang chief architect and nagde-decide pagdating sa foreign relations, executive branch, presidente. Alter ego lang ho niya yung Department of Justice Secretary, yung Foreign Affairs Secretary. Kasi iniisip ko, sige, ayaw nyo ipadala. Pag may kailangan kayo rito sa Amerika, hindi rin namin kayo bibigyan ng pabor. Correct. Kaya nga yun ang kagandahan ng may extradition treaty kasi nagbibigayan sila. Kasi ang importante ko naman dito, di ba, na magkaroon ng hustisya. Number one, magkaroon ng due process. Diba? Kasi bago ho naman yan, dun sa, kahit may treaty tayo, sinisigurado din ng ating bansa na yung kaso niya doon, hindi politically, religious, or military, or racial in nature. Diba? At saka yung kanyang constitutional rights, safeguarded naman sa Amerika. Diba, mas stricto pa sila pagdating sa constitutional rights doon. Tama. So yun. So hindi ho naman natin ipapamigay yung ating kababayan. Actually, gagawin din sa abogado po ni Kibuloy, si Atty. Topacio, sabi nila, marami silang paraan na pwedeng gawin at gagawin nila para hindi madala sa Amerika si Pastor Kibuloy. Oo, pwede rin ho yun na i-object nila. But at the end of the day, wala ho sa kanilang kamay yan Nasa gobyerno, nasa korte at saka nasa DOJ. Pwede rin naman na i-argue nila sa korte. Malapit na matapos kaso niya dito Diba? Di tapusin na lang yan. Pero kung i-compare ho kasi natin yung track record, yung kalakalan, hamak na mas mabilis ang criminal, yung justice system niya sa state. Kesa sa atin, masyadong notoriously slow ang ating justice system Mabagal ang ating mga korte at mga piskalya. Attorney, alam nyo, ito'y sinabi nyo na wala magagawa yung kampo ni Attorney Kibuloy. Instead, ito ay nasa kamay ng gobyerno ng Department of Justice. Pero bibigyan naman sila, siyempre, due process. Opo. Bibigyan sila pagkakataon i-oppose nila yung request, magsasubmit sila ng mga pleadings. Pero hindi sila, at the end of the day, pakikinggan yung mga argumento nila, pero hindi sila magdidesisyon. Gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kasi international commitment natin yan. Ang importante lang dito na kahit dalhin siya doon, mapapangalagaan naman yung kanyang karapatan bilang constitutional rights, basic human rights niya as a Filipino. Obligasyon naman yan ng Republika ng Pilipinas. Attorney, meron bang time frame kapag extradition? Like, you should inform us within a month? Wala bang ganon? Wala ho naman. Sa katunayan, itong extradition request, hindi lang ngayon lang finormalize. Last year, September last year, sinabihan na yan, but informal. Yung sinabihan ng ating ambassador, baka mag-request kami ng extradition. So, in-announce na yan ng ating ambassador sa Washington, D.C. noon. Last year pa, September. Pero, siguro busy din sila. May gera sila. Marami silang ginagawa. Ngayon lang na-formalize. Pag na-formalize kasi yan, hindi naman pwedeng na hindi natin bigyan ng atensyon. Kasi may treaty tayo So, kinakailangan, gagalaw na yung proseso. I-evaluate na ng Department of Justice, magko-coordinate sa ating korte, titignan na nila anong mas maganda. Kasi iniisip ko naman, attorney, baka sabihin ng US government na mas mabigat yung mga kaso niya rito at dito dapat siya litisin. Well, of course, pwede nilang sabihin yan, di ba? At mas mabilis kasi sila doon. Ang importante naman, masyadong matakot. Well, of course, kung
kaming mga abogadong Pilipino, alam na namin yung kalakalan dito sa ating bansa. Ikalayan sa kahinaan, di ba? Na Opo. pwede mong i-dribble, Opo. pwedeng mawala ang witness, at yung once a month, mga ganyan, abutin ng siyam-siyam. Doon, kaya siguro yung abogado, maintindihan ko din, yung mga abogado ni Pastor Kibuloy, medyo takot sa United States kasi mabilis ho kasi doon. Okay. At Continuous trial sila doon at talagang hindi masyadong nakakaporma ang mga politiko sa mga Tama. post nila doon. at Mabilis po yung mga fiscal nila doon. walang VIP sa kulungan, di ba, attorney? Hindi pa Yun. VIP sa kulungan. Oo. Sana naman sila alam naman nila yan na maayos naman yung sistema nila doon. Mas hamak na mas mabilis nga lang. Hindi gaya dito na nadi-dribble. But mabilis o mabagal, ang importante ho naman kay Pastor Kibuloy, papangalagaan yung due process at saka yung karapatan niya. Okay. Na mabigyan siya ng pagkakataon na depensa. Medyo, kasi alam ko ho, doon sa United States at ibang bansa, pag nag-file ng kaso, ang mga fiscal nila doon, Japan, di ba, dito sa US, 80-90% makukulong ka talaga after hearing. Sa atin kasi, 80% ng nakakasuhan sa Republika ng Pilipinas ng criminal case, statistics ho ito, hindi lang opinion, nadi-dismiss, na-acquit. Sobrang tagal. Attorney, sobrang tagal. Correct. And dapat yan, di ba, pinapansin din natin. Kasi dapat managot din ang mga quest all the way up to the Supreme Court. Na yung delayed justice is really justice denied. Attorney, bago ko kayo bitawan, hindi naman po ito kaugnay sa extradition. Pero pwede nyo rin pong hindi sagutin. Ano po? Tama ho bang makialam yung, pasensya na attorney, manggagawa kasi ako. Tama bang makialam yung judge sa wage increase o wage hike? Well, alam nyo ho, hindi ho lang naman ito opinion. Meron kasi provision sa labor code na pagdating sa wage hike, yung decision ng wage board, malinaw doon na hindi pwedeng makialam yung RTC. Kaya nagulat nga yung marami, bakit makialam ang nag-issue ng TRO? So magandang posisi natin, tingnan natin, ano ba yung batayan ng quest na yan, nung hukom na yan. Kasi RTC lang yan. Meron akong specific provision pagdating mo sa labor. Opo. Ang primary jurisdiction ho dyan, hindi RTC eh. Yung wage board at saka yung so nagtaka talaga sila ano yung TNRO nila, bakit ganon? So ngayon kine-question ng Dole at ng mga manggagawa Tama. yung decision mukhang beyond his powers o kaya hindi sapat na rason para makialam. Hindi ho ba pwedeng i-call din nyo ng Korte Suprema, attorney? Kasi eto na, naging president na siya, may mga nag-file na rin sa iba't ibang syudad. Yun na nga iniiwasan sana ng batas na yan eh. Kasi di ba, ang sistema natin, Regional Wage Board. Kung lahat ng RTC, ang napakaraming Tama. RTC sa lahat ng region, lahat ng probinsya, lahat ng distrito meron. Kung pakikialaman nila yan, edi walang mangyayari, di ba? So, at saka maaring magkakaiba ang desisyon nila. Hindi rin ho yung maganda para sa negosyante, hindi rin maganda para sa manggagawa. Kaya, sana naman, ay dun sa motion for reconsideration, maliwanagan ang lahat ng partido. Pangalawa, kung mali ho yung judge dyan, o kaya there is gross ignorance of the law, maganda rin ho pag-isipin. Kasuhan ho ng ignorance of the law yung judge kung sakasakali, ganun nga ang sitwasyon. Kasi hindi rin ho maganda na desisyon sila ng desisyon, pero hindi malinaw o kaya mali ang kanilang basehan. Kailangan managot din sila. Opo. Attorney, salamat. Ang linaw po ng mga pahayag niyo po sa amin na unawaan po naming mga walang alam sa batas. Thank you, attorney. Good afternoon. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. DZ